Guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Ah, Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, nandito po tayo kay Jing. Maaga pa tayong nagpunta dito, mga lashitis, nandito na tayo. Kasi ayan, ah, kami ni Jing po naglaba. Tapos, yung oras po ngayon guys is alas 4. Wala po kaming breakfast at tanghalian ni Jing. Nag-relax po kami. So, nagising si Jing kasi natulog. Tapos nagising si Jing, sabi niya, nagugutom na daw siya. Sabi ko, tara punta tayo ng merkado. Ang gusto po niya is maggata ng gulay dahil gusto niya kumain. Ang nangyari po is walang ano po dito, tinda po na niyog doon sa merkado. Yung ending po, yung ulam namin ngayon ni Jing is adobong manok na merong nilagyan ko ng tidbits. Tapos since wala naman pong niyog, ibap na lang yung ilalagay natin. So nakapag umpisa na po tayong magluto, lumabas lang po ako dahil yan nananagagtak po yung pawis natin dahil sobrang init po guys. Kaya natatamad kaming umalis kanina dahil mainit. Tas relax lang muna. Wala po kaming breakfast. Yung breakfast namin kanina is yung dala ko na kakanin. Bumili po tayo ng kakanin doon sa merkado dahil nagdiretso po ako kanina kasi medyo maga pa tayong nakarating dito kanina. Dumiretso tayo sa merkado. Yun, wala ngang tindang niyog. Nilibot na namin yung merkado. Tapos ngayon bumalik kami, wala din tinda niyog. So, yung inano ko na lang is si Jing di kaya'y manok na lakono na adubuhin tas gatain. Walang ang gata. So, iba yung binili namin. So, ayan, pasok na po tayo guys. Kasi lumabas lang po ako nag-intro lang dahil nanonood si Jing ng cellphone pa sound. So ngayon parang binuksan po yung speaker. So bali nag-intro lang muna tayo dito sa labas. Ayan. Yung mga nilabhan namin kanina. Nagtulong po kami kaninang umaga. Sabi niya, ang aga mo naman, gusto ko pa kunong matulog. Sabi niya, sabi ko sa kanya, di matulog ka, hindi naman kita inaano. Ako lang po mag-isa nagpunta dito. Iniwanan ko muna yung mga housemate ko doon sa bahay. Sabi ko kay Papa Bits, ihatid lang muna ako sa Compostela kasi ako naman po nag-chat kay Jing. Sabi ko, Jing, magpupunta ko dyan. Sabi naman ni Jing, sige, punta ka dito. Basta magdala ka daw ng ulam. Sabi ko, anong ulam? Yung gulay daw na ginata. Kasi nakita po niya yung ulam namin nung isang gabi na nagulay pa ko ng talong na ginata, tas paksiw. Yun po yung gusto niya. Ang kaso lang, walang tindang niyog talaga dito dahil wala daw ko nung nag-deliver ng niyog sa merkado. So, wala. So, yung ending, gulay sana na ginata, adobong manok, na gagatain din, wala ding gata. So, yung ilalagay natin is iba. Nangananagagtak talaga yung pawis natin. At, yun nga, sabi ko, hindi kami nag-almusal, hindi po kami nagtanghalian ni Jing kasi nabusog po kami sa dala ko kanina, nakakanin halo-halo. Nakabili tayo ng kakanin kasi naghanap ako ng niyog. Meron po matanda na sunod ng sunod sa akin na, ma'am, bilhan mo nga po ako ng ng kakanin. Meron siyang muron, puto, pitsi-pitsi, tas empanada. So binilhan ko siya ng apat-apat na piraso empanada, puto, tas puto bumbudo, dalawa. So, bali, apat na putahe, gano'n na din, apat na putahe po na, nakakanin. So, pagdating natin dito si Jing tulog pa, katok ako ng katok. Matagal po ako buksan na, napakainit na po kasi sintro po yung, init ng araw pag umaga. So, yun, matagal po ako niya buksan dahil mahimbing yung tulog niya. Tapos naka-ano lang daw siya, naka-underwear. Kaya Tapos yun, pagdating ko, painit ako ng tubig. Tapos nagtimpla po kami ng kape. Tapos yun, kakanin. Parang nabusog kami sa dala kong kakanin. Yun nga, may sunod na matanda sa
sa atin. Parang naaawa naman po ako sa kanya kasi marami pa siyang tinda. Siguro kung nagtitinda lang po siya, yun binilhan natin. Bali, 200 lahat. Sabi niya, ma'am, bilan mo ako. 160 lang sana. Kaso lang wala siyang isusukli. Bali, 40 pa. Sabi niya, ma'am, anuhin mo na lang na 200 ko. Sige, sige, sige. Parang naawa po ka sa kanya kasi matanda na po siya, nagtitinda pa. Siguro gusto lang po niyang maghanap buhay din na para po meron po siyang pera, pambili ng pagkain din po niya. Siguro namumursinto lang po siya. Tapos pag ganyang mga matatanda na, kahit yung manglilimos, pag nakikita ko, parang naaawa po ako sa kanila. Iniisip ko tuloy na, ano kaya kung ako ang ganyan? Sunod ng sunod, hindi ka bibigyan, hindi ka bibilhan. Parang naaawa po ako sa kanila. So yun, na-imagine ko lang, sabi ko baka nagpapanggapla ito. Nagtataray tayo. So binilan natin. Pasok na tayo guys, pero patayin ko muna kasi parang nagkakanta si Jing. Lapit nang maluto yung adobo namin na linagyan ng tidbits tsaka angel evaporada tsaka may patatas po yan. Wala kasi kaming umagahan at tanghalian, so kami lang muna dito. Hindi ko kasama yung mga kidus. Naluto din na walang takip. At luto na rin yung kanin. Kain na daw si Jing kasi nagugutom na. Hindi kumain. Ano na tayo? Wow, wow, wow. Hala, kayo dyan! Kain din kayo, uy! Yung saman. Napot na yung rice cooker. Kala nyo Nagugutom na talaga si Jing. Nagugutom na. Hindi na mapigilan yung nararamdaman. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this gift. Nag-pray na siya. Wala pang pinggan. Amen. Wala pang pinggan. Gutom na si Jing yun. Hindi pa kami kumain. Namamayat na ako. Kasi mamayang alas 10 daw. Alas 10, kakain. Ano yung nga bugas? Ano? Bugat yan ko ano? Ba't na imubugas? Kanang kapuso. Sugido. Kanang kapuso. Ikaw, di ka pa nakaon. Makaunggad. Wow! Kakain din siya. Kala nyo ha? Kala nyo si Jing lang yung ginugutom. Kala nyo ha? Ako lang kakain din siya. Marami-rami yung naluto ni mama. Masarap kumain na magkakamay. Pero mainit. Yan. Kala nyo ha? Oh. Kainan na guys. Ito lang yung sa akin. Walang niyog dito sa sa Compostela. Yung suka is lubi. Lubi, yung suka ni Jing. Maasim na maasim. Kain guys! Kain. Nag-aso-aso pa mami. Nag-aso-aso pa yung umuusok pa yung kanin at saka ulam. Na natatalo yung aircon sa init.
Ito po yung paboritong luto ng mga alaga ko noon. Buwag-buwag ano ka. Marayang ko ang NFA. Sa bahay, hindi ako nakapagluto ng ganito kasi sinunaks yung ano namin. Chef cook. Iba yung ano niya, iba yung menu. Ano matrabaho po ka? Tapos na kaming kumain ni Jing. Alas 5:25 pa lang yung oras. Pero mamaya daw, sabi niya mga alas 10 kakain ulit kami. Naubos po yung kanin na sinaing ko. So, bali magsasaing na lang muna. Magsasaing ulit tayo mamaya. So, andito muna tayo sa labas magtambay. Yan, inusog ko dito kasi tuyo na sila. Tuyong-tuyo talaga. Dahil sa init ng panahon sobra. Nakakapano yun ng mga nilabhan. Yung sa akin naman doon sa bahay, tuyong-tuyo na rin yun, nasa labas. Pero nakasilong sa trapal. Wala tayong labahan doon sa bahay nang umalis tayo dahil yun nga naglaba tayo kahapon. Iwan ko lang bukas pagbalik ko kung marami tayong labahan dahil di po ako uuwi ngayon, dito muna ako mag-overnight kay Jing. Nagpunta lang po tayo dito kasi gusto ni Jing makakain ng mga niluluto ko doon sa bahay na hindi po niya nakakain. So, pinapagluto sana niya ako dito kaso lang walang niyog na tinda dito sa Compostela. At saka doon naman din po sa amin, parang kulang na po ng niyog kasi mas gamit yung buko juice. Bumibili na din po kami. Minsan yung nabibili namin yung hindi pa gaanong magata pa, parang bata pa, kung baga tawagin butong ganun. Makakano naman dito magtambay sa labas. Masama po yung amoy, pero okay na lang kasi pag humahangin lang naman, wala naman pong hangin. Mga pasaway din. Tapos ayan, na naman po yung trapal ni Jing dito. Punit na. May butas na din, tas dyan napunit na. Ayan. Napunit. So, pagdating ko kanina, ito tumba. Nandito sa gilid. Ang inidiya ko, inalagay ko lang muna dyan sa yung bato. Isinabit ko dyan sa sampayan ng kapitbahay. Hindi naman po yan mas siguro magagalit na ginanyan ko. Kasi yung trapal bumababa. So, ayan, na naman, bulok na naman kasi sitro sa sa sikat ng araw, tapos ulan nung unang buwan, maulan. Ngayon naman is hindi umuulan, tag-init na naman, siguro mga 3 weeks na po yung na hindi na baby. Naya yung bata bumalik. 3 weeks yata mula nung magpunta po kami dito, Camilla Papa Beach, kasama yung mga bata. O siguro 3 weeks na nga kasi isang Sabado lang naman po ako hindi nakapunta dito. Nung nung isang linggo hindi po ako nakapunta dito na isang Sabado lang, isang Sabado. Tapos ngayon, nandito naman po tayo. Hindi naman gaanong maraming labahan si Jing kasi yung isang linggo lang po niya na binihisan. Tapos, hindi naman po masyadong makalat kasi naglinis naman po kami nung nandito kami nila Papa Beach at kasama ko yung mga bata. Tapos, mayroong damit dito si Mayti mga yan.
Damit ni May Timang yan. Kasi nung isang gabi dito siya natulog. Pasyal po dito kay Jing. Tapos nagpunta sila doon sa um, peryahan. Kanina nakita pa namin yung peryahan doon. Pagpunta namin ng merkado. Nabusog si Jing, nabusog. Sabi niya kanina sa akin kanyang tanghali, "Ma, hindi tayo magluluto, hindi tayo mag-ano." Sabi ko, wala namang gata na tinda. Tapos sabi niya, yung nakasyashi lang. Hindi naman po ako komportable diyan sa sa gata na nandiyan sa chassis. Sa chassis. Hindi naman po ako hindi ko gusto yan. Gusto ko yung magagata ko, yung pure na gata. So, yun, yung ginamit ko na lang, mas mabuti pa yung Angel Evap. Ko lang naman ngayon kung ano ang hitsura doon sa bahay kasi bago po ako umalis, naglinis talaga ako doon sa kusina, yung mga nanghugas muna ako dahil bumangon tayo mga alas 5 pa lang, bangon po tayo, inugasan ko yung mga pinaglutuan, mga kasirola, mga kawali, ininisan ko muna yung lababo, yung gas stove, yung mga pinggan hinugasan nung gabi na ginamit nila kasi hindi naman tayo kumain kagabi dahil nabusog po ako sa ano ba yung kinain ko nang mula kami sa yung itlog yung ulam ko sa tanghali. Hindi na po ako kumain nung gabi. Kagabi hindi na po ako naghapunan. Diretso na lang po tayong nahiga pagkatapos ng maglaba na. Pagkatapos ng maglaba ko, nag-relax na tayo pagkatapos ng pagtupi ng mga damit. Tapos si Ronald na po yung inutusan kong magluto. Siya po yung siguro si Christian yung nagsaing, tapos siya po yung nagluto ng ulam dahil meron naman po kaming stock sa ref na isda. Ngayon, iwan ko kung ano yung ulamin nila. Bibili na lang sila nun. Nandun pa man yung yung itlog na naman. Meron pa dun talong. Muna tayo. Nagdiop muna tayo. Relax muna, nag-relax. Sabi, iniisip ko talaga bukas pupunta ko kay Jing. Ako lang mag-isa. Yung mga bata nagpapasaway, sinabihan ko sila. Sabi ko, alis ako bukas. Walang sasama. Bahala kayo dito. Umano agad si Sia. Tumingin agad sa akin. Tapos sabi ni Pinsoy, sabi nila, ako lang aalis. Pati si Papa Bits kanina, walang imik na alis pa ako kasi sabi ko sa kanya, balutin mo yung speaker ni Jing kasi dinala niya po yung speaker ni Jing doon na speaker na ginagamit sa eskwelahan. So, bali yung speaker namin doon nandito kay Jing. Tapos na naman po ako na kunin. So, yun. Sabi ko, ihatid ko yung speaker dahil dadalhin ni Jing yung speaker doon. Parang nanghinayang po ako na ito po yung idadala doon sa eskwelahan. Sisira lang ng mga estudyante niya. Kaya yun, yung bagong bukas ngayon sa sa Mandarin, mura pa naman yung mga tinda. So may nakita si Papa Bits na speaker, parang mas mataas dito. Mura lang, mga 3,600 ganun. So yun, pakasahod ko ng sahod ko, mga nung isang linggo yata yun, nakasahod tayo punti. So binibigyan natin naman si Papa Bits. So yung binigay ko sa kanya, bali inabunuhan ko na lang, So yan, binili po niya ng ng speaker.
Sabi niya, wag mo na lang kunin doon yung speaker na dito. Na yun, kasi parang naano naman pa ako kay Jing na kukunin natin yung speaker na para may libangan din po niya dito, nakakanta-kanta. Yun, di na lang namin kinuha. So, yun, binalik namin yung speaker niya. Kasi pinalit muna yun ni Papa Beach yung speaker ni Jing dito kasi no pagkatapos ng blessing ni Jing, nakita ni Papa Beach sa si Trinay, parang nagustuhan niya. Iwan po kay Papa Beach. May speaker pa kami doon sa bahay. Bali, yung speaker namin dalawa. Yung unang bili ni Mama Walin na speaker, nung unang magbakasyon si Mama Walin, binilihan siya ng speaker. Parang nagsasawa na siguro. Tapos ayun, itinabi, pero hindi naman itinabi na as in tinabi, nandun kay Sansan sa kwarto kasi yung mama yung bumili niyan. Tapos yun, pakakita na naman ng bagong speaker na model, yung JBL. Yan, inanuhan niya po ako na bumili. Parang kursunada niya, hindi niya talaga ako tinantanan na nabilhin. So, nabili ko din yun, na pati yung tagpiso-piso ko na binta sa tindahan na inano ko na ng scotch tip na ibayad, ganun. Tapos, nung nagbukas naman pag nagbukas naman yung Mandarin, sabi niya, pagpasyal namin, nakita niya yung speaker na Brudo, yung Brudo, dalawang speaker, basta ganyang kataas, mas mataas pa dito. Nakursunadahan na naman niya, parinig sa akin, sabi niya, magkapira lang po na ako, babalikan daw yung speaker doon. So, wala lang akong imik. Kaya ayun, pakasahod ko, binibigyan ko naman siya. Hindi naman po pwedeng hindi siya bigyan kasi mamaktol. Yun, sabi niya, abunuhan mo na lang daw. 1,000 lang naman po yung abuno ko kasi 3,600 yata yun. 3,600 yung speaker. Nabunuhan ko. Sige, abunuhan ko yan ha. Huwag kang mag-aano kung wala tayong bibiling ulam, ganun. Kung gusto mong kumain na walang ulam, natnatin mo yung speaker mo. Yun ang sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, mabait ka lang sa akin pag meron kang hinihingi. Pag tapos na po yung hinihingi mo sa akin, yun, makikig-ano ka na naman, para tayong aso't pusa. Sabi ko naman, ano ka naman, ano bang tawag dito? Hindi mo naman po ako tinutulungan kung ano yung ginagawa ko, tinitingnan mo lang ako. Dapat sa ganong meron kang mga minimithi, dapat tulungan mo ako. Yun lang po yung ano ko sa kanya. Sabi niya, oo nga eh. Yun lang, oo nga eh, sabi niya. Kusus, Papa Bits, wag mo akong istoryahan, ganun. So ayun, mas nagmaingay po sa bahay kasi malaki na yung speaker. Malaki na po yung ginagamit niya. Sabi ko sa kanya, pag hindi mo na yan gusto, ano na naman yung plano mo? Itatabi mo naman yan, tapos pagkakita mo ng kursunada mo, yun naman yung bibilhin mo. Mabuti kung parang ano lang po sa kanya, yung parang inaano ko lang po siya, parang anong tawag nito, parang sa waray iniintermisan, sinasabihan ko siya na meron ka palang mga pangarap na ganyan, ba't hindi ka sabi ko sa kanya, ba't hindi ka maghanap ng pera, mapapagkitaan mo kasi marami kang gusto. Hindi mo naman ako tinutulungan kahit ngayong pag-vlog. Parang hindi ka aktibo. Kung hindi po ako mag-vlog, tapos
hindi tayo nakakapag-upload. Ikaw asang-asa ka na pag matapos yung buwan, meron pa akong sweldo, meron pa akong sasahurin. Sabi ko, hindi ka nakaintindi sa isang vlogger or nagblog kasi pag wala kang content, wala kang upload, yun, wala kang sasahurin. Kung titigil ka, wala kang sasahurin. Baka isipin mo na nagblog ako, nag-upload, nakakasahod tayo ng malaki. Kasi yun nga, sa isang buwan, marami tayong absent sa pag-vlog. Minsan hindi tayo nakakaabot ng quota. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi po ako nakasahod ng buwan-buwan. Nakakasahod naman po ako ng buwan-buwan, pero kunti lang, sakto lang, sakto lang na makakabili ka ng mga ilang kilong bigas, makakaulam ng ilang araw, ganon, makakapagbigay ng baon sa mga bata. Katapos yan, pag naubos, matagal-tagal pa yung hihintayin natin sa susunod na sahod. So, sabi ko sa kanya, mahilig ka magpa-sounds. Ano kaya ka din? Gawin mo yan din na mag-vlog ka din. Gawin mo yan na na vlog yung pagpapa-sounds mo. Katulad ng mga pinanunood mo na nag-vlog, mga nagkukumbo, nagdra-drum, tas kakanta, tapos yung mga basta ganun, kasi mahilig po siya manood sa mga vlog na nagdra-drum, grupo-grupo, ganun, lalong-lalo na yung basta ganun, yun po yung mga sinusubaybayan niya, na meron isang vlogger na yung ikino-content niya, mga singer na dyan, na magaling kumanta, magaling na drummer. Sabi ko sa kanya, kung gayahin mo yan din, i-vlog mo, gawin mo yan na content, kasi mahilig ka naman sa music. Ayaw naman. Sabi ko kay Papa Bits, oh my gosh, Papa Bits, kung ako lang naman po yung asahan mo na magkakapira ka, tapos bibigyan ka ni Jing, na minsan wala si Jing, so anong mangyayari? Tapos yan, mag-aaburido minsan, ganun. Sabi ko sa kanya, yung hilig mo sa music, maggawa ka din ng vlog. Ayaw naman. So yun, sabi ko sa kanya, maghihintay lang tayo kung kailan tayo magkakaroon, ganun. Hindi yung palaging mainitin yung ulo. Ngayon nga naputol. Tumawag si Mama Walin kasi hinahanap yung stapler. Kasi kahapon na gamit ko yung stapler, pero isang bala lang yung nagamit ko. Binalik ko doon sa lagayan niya. Ngayon hinahanap niya, hindi niya mahanap. Sabi ko sa kanya, baka ginamit ni Sansan. Nandun nga kay Sansan, ginagamit kasi may project si Chrislyn na paggawa ng sinikwang hidres para sa buwan ng wika. Yun, project nila. Tas ipapasa na sa Lunes. Si Sansan ang naggagawa. Ganyan siya pag yung mga gamit siya ginagalaw. Maraming dadaiwang ko. Kaya nasasabi ko na si Papa Bits talagang na po siya, tumatanda na. Dahil siguro sa init ng panahon, pero kahit hindi mainit yung panahon, ganun din siya, madaling ako tinatawanan ko lang po yan siya, hindi ko sinasabayan yung init ng ulo niya. Kaya minsan naiinis siya sa akin kasi tawa lang daw ko noon, ng tawa ko para daw kong lukarit. O bahala ka dyan. Basta patawa lang ako. Kaya namumuti yung mga buhok mo kasi nagpapa-stress ka na hindi naman dapat stressin. Ganun. Tawang-tawa lang pa ako dyan kay Papa Bits. Ngayon nga, hindi siya nasama. Hinihintay lang niya yun. Sabihin ko nga, tara, magbis. Pupunta tayo ng Compostela. Sasabihin niya kagad, ha, kasama ako, ganun.
Hindi ko naman siya sinama kasi yun, maghahatid lang naman po ako ng speaker. Tapos sabi ko ako lang magpupunta doon dahil yung pamasahe, wala tayong pamasahe, sakto lang. At sakto naman si Ate Sixi nagbigay ng nagbigay ng budget para kay Pinsoy, yung pang uniform. Hindi yung budget kasi pambayad na, kasi yung uniform ni Pinsoy, pinatahian siya ulit pambayad. Tapos yung order na ni Pinsoy, cargo jeans, dahil gustong gusto ng bata ng cargo jeans. Meron naman pong nagsiseller sa katabi namin, yun in-orderan namin. Isa lang po, bali 375 yata yung tas yung labakara, kasi pawisin si Pinsoy, isang dosina po yung in-order ko, na ngayon dalawa na yung nawala na tawil. Iwan naman ko yan kay Pinsoy. Sabi ko sa kanya sa Lunes, sasabihin ko sa kanya, pag nawala pa ito, lalagyan ko na ng tali, tas ilalagay ko sa sa liig mo para hindi na mawala. Dalawang tawil na po yung nawala ni Pinsoy sa isang dosina niyang tawil na, kasi sabi ng mami niya na padalhan ng ng tawil dahil pawisin. Sabi ng mami niya na bigyan daw si Papa Bits na yung 1K bigay daw sa Papa, bayad sa pag-assignment at sa paggasolina. Yun, medyo nakangiti po siya kanina na umalis po tayo na hindi natin kasama. Tapos 100 pagpagupit ni Pinsoy. Sabi ng mami niya, yan lang muna daw, kasi yung dalawang anak niya, yung dalagim din, humihingi din ng budget, kasi yung isang anak ni Ate Sixi, yung si Sarah, nandun sa Jinsan, naka-maintenance dahil yung sakit niya na pag rinirigla po, halos isang buwan hindi tumitigil na, pagkadami-dami naman po na parang na aawan ako dun sa bata dahil namumutla na siya. Sabi ni Mama Wali, sabi ni Ate Sixi, parang nakakaano naman po yung sahod ko, nauubos lahat, puro lang hati-hati. Ang hirap pala ng ka-abroad ka dahil maraming humihingi sa'yo. 5 yun, mas mahirap pag wala kang trabaho, nahihingian ka. Pasalamat ka na lang na nakapunta ka dyan ng Malaysia. Sahod ng Malaysia is siguro marami naman po yung nakakalam dyan na lang po yung sahod ng Malaysia, maliit lang, para lang po nag-opisina ka dito sa Tacloban. Yan, mag-aabot na po tayo dito ng alas 6. Shout out nga pala ako dahil meron pong nag-chat sa akin ngayon, napapa-shout out po siya, si Jeannie Mercado. Sabi niya, hi Mama Dax, nag-chat po siya, chat pa lang ngayon. Hi Mama Dax, ako ay tagapagsubaybay sa mga vlog nyo dahil sobrang masipag po kayo, parang kayo din si nanay ko. Shout out nyo po, Delia Lumibaw. Shout out po kay Nanay Delia Lumibaw, taga dito sa Manila, Marikina City. So ayan, shout out din sa mga taga Marikina City, lalong-lalo na po kay Nanay Delia Lumibaw, na siguro anak niya po ito, anak nga kasi sabi niya si nanay. Thank you po sa panonood yun ng vlog ko, Jeannie Mercado, parang yung niya, mukha is bata pa. Jeannie Mercado, na pinapa-shout out po niya si Nanay Delia Lumibaw na taga Manila, Marikina City. Shout out po sa inyong lahat.
Yan yung mga maong itinapat ko po dito sa may aircon. Kasi mainit po yung mainit po yung buga ng aircon. Yung buga niya, buga. Guys, ayan. Papahapon na. Tahimik din po dito. Tahimik din. Naka-under yung aircon ni Jing kasi. Yan, nag-init ng buga niya. Ito, iaano na natin, ipapasok. Kasi, tuyo na, tuyo. Na natin sa loob. Lalagay ko na lang dito yung mga maong dito sa taas para sigurado. Pero hindi, ano na siya, tuyo na siya, tuyo na talaga. Papasok ko na lang din doon sa loob. Tapos ito pa yung dati kong nilabhan. Ayan, hindi pa nakukuha ni Jing. Tapos ito po kay may timang damit. I-ano na lang natin, ipupuro na lang natin dyan, ipapatuyo na lang. Dito lang muna tayo sa labas. At saka na tayo, nagsaing. Sabi ko kay Jing, magsasaing tayo para alas 10. Sabi niya, oo. At nandito naman si Miming. Ayan si Miming. Nakatingin sa akin. Tapos na po siyang dito. Magbawas. Mapa. Tapos na po siyang kumain ng mga buto ng manok. Yung sakit pala ng anak ni Ate Sixi, na yung pangalawa niyang anak si Sarah, siguro nakita naman nyo po yun, yung dalawang anak ni Ate Sixi na mga dalaging ding na galing Jinsan. Yung isa nun, pag nagkakaroon, talagang ang tagal ang tagal tumigil yung period niya. Tapos parang nagkakasakit yung bata. Ano sa pangalan doon? Dysmenorrhea. Pero iba sa dysmenorrhea kasi yung niya, yung period niya malakas na para po siyang nakukunan. Umaano talaga sa mga legs niya. Tapos yan, parang bumabaha po yung niya doon sa sahig. Tas palaging namamantsahan yung bedsheet nila, na yung pagbangon niya talagang parang bumubuga, ganun, na nagkakaroon yung bata, nakaka-absent talaga dahil tumutulo, iwan ko. Tas yun, nakailang balik po sa doktor. Tapos yun, pa-check up. Tas nagkaroon na po siya ng maintenance. Tas yun, timing din kahapon ng mami niya, yun, hingi. Parang naawa din ako doon sa bata. Parang parang pareha sa akin nung
yung pang last period natin na talagang napakatagal. Pag nagkakaroon tayo, ang tagal din tumigil, halos isang buwan din hindi tumitigil, minsan malakas, minsan spotting lang, tapos masakit yung mga balakang natin, na ngayon naman na nararamdaman siguro menopause. Ayun, naalala ko pag matagal-tagal na iniisip ko yung magmi-menopause po tayo. Halos yung menopause ko 1 year yung menopause ko na ganun, hanggang sa tumigil. Siguro naalala ko mga 2023 December yun, nung 23 ba yun, noong nandito lahat yung mga taga Tacloban. 2023 ba yun or 22? 2023 yata, basta ganun. Ang tagal ng ang tagal nang naramdaman ko yung pagmi-menopause ko, na parang may sakit tayo na nararamdaman, na iwan ko ba. Pero ngayon parang okay lang. Kunti-kunting mga pananakit ng katawan yung nararamdaman, na nakakatulong naman po yung ginawa nating paghaplas, yung buto ng avocado na nilagyan ng alcohol at saka epicacent. Yun po yung nakatulong sa sakit natin sa katawan. Nag-brand out po siya. Bumili pa ako ng ice, nag-brand out, pero madali lang. So ayan, nag-light ulit. Nag-light ulit, nag-brand out kadali.